Magandang umaga po sa bawat isa. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Isa pong maulan, malamig. Actually, bumabagyong umaga sa bawat isa. Pero I want to declare and let us declare ng isang bumabagyong pagpapala sa Panginoon. Amen po ba? Come on, let's give our clap to God. Praise. We worship you, Lord. Ang sabi po sa Psalm 100 verses 4 to 5, tayo po ay ini-encourage ng gumawa nagsulat po ng salita na to na pumasok po sa presensya ng Diyos. Sabi po dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. So tayo raw po ay pumasok sa presensya ng Diyos ng may pasasalamat, sabi dito. At mayroong pagpupuri, praise. Sabi po sa ibang translation, be thankful and praise His name. Bakit po natin bibigyan ng pasasalamat at bibigyan po ng papuri ang Panginoon? Sinakabit po niya, for the Lord is good, sapagkat ang Diyos daw po ay mabuti, and His love endures forever. So hindi lang ang Diyos ay mabuti, sabi dito, His love endures forever. Ang pag-ibig po ng Diyos, magpakailanman. Meron pang isa, and His faithfulness continue through all generation. So yung pang invitation sa atin ng Book of Psalm, ng awit, that we should enter, pumasok tayo sa presensya ng Panginoon ng may pasasalamat, ng may pagpupuri po. Bakit daw po? Because God is good, God is faithful, and because of His love. Sa Diyos po ay magpakailanman, And this morning, yun nga po, we will declare to the entire Philippines ang bumabagyong pagpapala ng Diyos despite of what is happening around us. Let's come to God in faith. For those who come to God should go to Him in faith because God honors the faith of His people. God listened to the cry of His people. Let us pray. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, marami pong salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Thank you for reminding us, O God, that we should enter into your presence with thanksgiving Amen. and with praise. Fill our hearts, O God, our mind, our being with thanksgiving towards you. Yes. Fill our hearts, O God, our lips with praise, because this is what you want us to do. Because you are good, you are merciful, you are faithful, and your love, O God, remains to us from generation to generation. And we do remember, Lord, our kababayan, Panginoon, who are experiencing right now Yes. typhoon, Panginoon, lalo na po sa mga area na naapektuhan sa oras na to. We declare, O God, that you are powerful Amen. over these typhoons, O God. And we declare that Philippines belong to Jesus. Amen. Therefore, Lord, we are asking, have mercy, O God, Amen. upon this country. Tulungan mo po ang aming mga kababayan. Samahan mo po sila. Ingatan mo sila, Panginoon. Whatever help they need, we pray. Remind them to call upon the name of Jesus. For when we call upon the name of Jesus, we will gonna be saved. Jesus. And we are praying, Panginoon, abutin mo sila. Samahan mo sila. Yakapin mo sila. Tulungan mo sila. Paramdam mo sa kanila, Panginoon, ang presensya, ang pag-ibig mo, Panginoon. At sa amin po lahat dito, we want to feel your love, Lord. If our hearts are growing cold, we pray, put fire in our hearts. If we are misfocused, Panginoon, nawawalan po kami ng focus. Once again, we pray, focus us into your presence. Focus us into you, Panginoon. We want to be prepared when you come. We want to be prepared, O God. And we thank you so much for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano man pong kasalanan na nakita mo sa amin, kami po ay inisin mo, Panginoong Jesus. At gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagpasok sa iyong presensya. By the blood of your Son, Jesus, we claim we are forgiven. And we will just declare your goodness today. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu. Even until we listen to your words. Anoint us, Lord. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi po ng amen. Come on, give your praise to God. Amen. Come on, clap your hands. Hallelujah! Glory! We
worship you, Lord. Let's declare, mag-declare po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Those who are viewing us, come on, join us in worshiping the Lord. Glory! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino po? Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo po pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, declare it. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Come on, declare it. Come on, woo! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. For the last time, come on! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Accept our praise, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Patuloy kami magsasaya sa piling mo, Panginoon. Hallelujah! Yes, oh God. Praise the Lord. Shall we give our clap to God? Woo! Glory! Hindi po tayo malilimitahan ng face mask, no? At ng face shield. Kahit po nakaganyan tayo, I believe we are still praising the Lord. Amen po.
at kayo pong nasa mga tahanan, we believe that the Lord will still work in you as you join us in praising Him. Praise God. Hallelujah. Patuloy po natin i-declare ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. For God is good, He is faithful, and He loves us so much. Praise God. We worship you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Yes, O God. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas doon ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Patuloy po natin itong minsang pagulitin at awitin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. We declare it, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit ang sabay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, worship the Lord. Hallelujah. You give praise to the Lord. Ikaw naman ang tangi ko sa sambahin. Forever and ever, aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, continue to declare the goodness of God in your life. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Yes, Lord. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon,
sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon. Noon, ngayon, Panginoon, at magpakailanman, You will remain to be faithful in us, to us, O God. You will remain to love us, O God. Hallelujah. And Your goodness, O God, will continually flow upon Your people and to those who will call upon the name of Your Son, Jesus. Thank You so much, Lord. Continue to open the windows of heaven, Panginoon. At anuman po, Diyos, ang kalagayan ng bawat isa sa amin, dalangin ko po, Diyos. Dalangin po namin na kami po ay iyong katagpuin. Ang aming mga puso, Diyos, ay abutin mo as Your word, O God, is being declared. And we pray for the preacher of Your word. Anoint him, Panginoon. May he speak Your word with boldness and with power, O God. Samahan mo po siya, Panginoong Jesus, ng iyong Santong Espiritu. And be with us, O God, as we celebrate communion, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, sa pangalan po ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Should we give our clap to God? Come on. Praise the Lord. Amen. Good morning po. Magandang Sunday po sa inyo lahat. Sa mga kapatid po natin na narito ngayon, binabati ko po kayo ng magandang Sunday. At doon po sa ating mga kapatid na nasa mga bahay ngayon, magandang Sunday din sa inyo. Bagaman nakakaranas tayong bagyo ngayon. Actually, sabi ng balita, signal number 3 na. No? Anyway, okay. Pwede po ba yung kawayan muna yung mga kasama natin dito? Kahit wala muna tayong touch-touch, ha? Wala. Kaway-kaway lang. Hey, good morning. At wala pa naman masyadong ulan, ano? Okay. Sige po, pwede na po tayong umupo. Yung sa ibaba po natin ngayon, ibig sabihin hindi sa baba, doon po sa ibaba ng ating ng Pilipinas, bandang Bicol, ngayon ay nakakaranas sila ng challenges, no? Pagsubok. Baga, sinusubok ang kanilang katatagan, no? At sa panahon ngayon, marami pong, kumbaga sa ay talagang na doon sa panahon na natatakot, nag-aalala kung anong mangyayari, no? At sila ay binabayo ngayon ng bagyong Rolly. So, let's continue to pray for them. Ipag-pray natin sila at talagang kahit ikaw man ang nakakaranas sa panahon ngayon ng ganun, so mag-aalala ka. Pero samahan po natin sila sa pananalangin. No? Patuloy po natin ipanalangin siguro sila ngayon. Okay? Let's pray. Let's bow our head. Father, we come to you. Continually, we bow down before your throne, Lord. You are our great Father. You are our great God, Panginoon. Lord, we know, Lord, na alam po ninyo ang nangyayaring ito sa ngayon, sa panahon na ito, sa aming mga kasama, kapatid, mga kapamilya na nandun ngayon sa Bicol. Right now, Lord, we ask your grace, your mercy. Father, help them, Lord God. Uphold them, Lord. Alalayan po niyo sila na ito po'y malampasan nila, makayanan nila po ito, Diyos, na pagsubok sa panahon na ito, Panginoon. Bagamat na dyan po, O Diyos, ang banta ng virus, Panginoon, but still, Lord God, we ask your grace upon them, Lord God. At sa ito po'y naway lumampas na kaagad, mabilis, matapos, Panginoon Diyos. Lord, na hindi po na po tumigil doon o magtagal, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. You are more than in this type po na ito, Panginoon. Kayo po ang mas malakas kesa sa type po na ito. Panginoon, sa inyong awa, we ask your grace, Panginoon. Thank you, Lord. At sa oras nito, kami po na narito ngayon, lahat ng mga kapatid, O Diyos, nasa mga bahay ngayon, Lord, we continually, Lord, want to praise you. We continually, Lord, want to worship you.
sa oras na ito, Panginoon. Because you made this day possible for us na makarating dito sa lugar na ito at ganun din, O Diyos, sa mga kapatid po namin sa bahay ay may pagkakataon na sama-sama po kaming pumuri at sambahin kayo, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ulit palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? So, meaning po, yung mga nandito po ngayon, kayo po yung nakapag-confirm doon sa invitation ng attendance doon sa Facebook, no? So, nag-confirm po kayo doon. So, yung pong mga hindi nakapag-confirm, hanggang 10 o'clock lang na Saturday. So, talagang dapat unahan. Sinong pupunta, magko-confirm ka agad. Pag nag-invite na yung ating mahal na kapatid na si Sister Raylene, so, mag-confirm na kayo. Okay? Ganun lang gagawin natin doon. Yun ang pre-registration natin. Para po kayo ay makapasok dito sa ating. So, nililimit lang po natin ito sa 40 persons para sinusunod pa rin natin po yung protocol, health protocol, social distancing. So, nang sa gayon, malayo po tayo sa magkaroon po ng hawaan. So, talagang ganun po talaga eh. So, but then, hindi po mapipigilan yung ating pagdalo sa simbahan, no? It's good na nandito pa rin tayo. Ang sarap pag nandito ka kasi talagang iba yung presence ng bawat isa at yung kumbaga first hand na mararanasan mo, mapipil mo, no? So, kaysa long distance. Hindi ko naman sinasabi, sorry kayo doon sa mga nasa long distance o sa mga nasa TV o sa watching, lang. So, kasi dito, nakaka-focus ka, no? Nakaka-focus yung mind mo, yung heart mo, yung lahat ng katawan mo. Di ba? Amen? Amen ba? Ayan. Kaya, masaya tayo na pupunta talaga. Sabi nga doon sa Psalm, sabi nga doon sa Psalmist, let us go to the house of the Lord. Nagyayaya siya. Let us go. Hindi naman physical, but then, yun nga, talagang you have, kumbaga, excitement. May excitement ka sa heart mo. Excited ka. Gusto mo talagang pumunta sa altar ng Panginoon at sumamba sa Kanya. Amen? So, tayo po ay patuloy na sasamba sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay. So, we welcome you, each and every one of us, sa ating pagbibigay. Okay? And then also sa mga kapatid po natin, andyan ngayon sa mga bahay, hindi po kayo makapunta talaga physically. So you can transfer, bank transfer o online giving sa ating pong GCash. Yan po, naka-post po dyan sa atin screen ngayon. May dollar account, may peso account, okay? Sa BPI. So, doon na lang po ninyo transfer o ihulog, i-deposit. Okay? So, praise God. Salamat po. At pag-pray po natin. Father, we thank you so much, Lord, for your goodness, your faithfulness, your provision. Patuloy po nagpo-flow ito, Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po at talagang pinagpapala po ninyo ang bawat isa po sa amin. Pinagpapala po ninyo ang mga hanap buhay man ng aming mga kapatid. At patuloy ninyo pang pinagpapala ito, Panginoon, O Diyos. Salamat po sa mga trabaho po namin at ito po ay nais po namin ibalik sa inyo sa pamamagitan ng aming mga offering, ang aming mga giving, O Lord, ang aming mga tithes, O Lord. Yes, continually to open your gates and windows of heaven to bless, Lord God, mga kapatid po namin, O Lord God, na patuloy, O Lord God, nagbabalik sa inyo, O Lord, ng kapurihan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, and purihin kayo, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Habang pong tinutugtog yung samba sa ating Diyos, welcome you to bring your tithes and offerings. Amen.
morning. Parang yung aking sound ay... Okay lang ba? Naririnig niyo ba ako na maayos? Magandang umaga po sa ating lahat. At tutuwa ko, kinagagalak ko na sa loob ng almost 8 months na hindi po tayo nagkasama sa lugar na ito. Finally, nandito po kayo at sama-sama tayo na bigyan ng papuri ang ating Diyos na buhay. Bagamat yung ating pong panahon ay talagang bumabagyo sa lugar po namin sa Bicol sapagkat yung aming lugar ay nasa tabing ilog. Umapaw na yung ilog at umabot na sa kabahayan. Kabahayan. Okay. So, sa ating mga family na nasa Bicol, ingat po kayo at ang aming panalangin ay nasa inyo po sa mga oras na ito. At nawa, malagpasan po natin itong pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas sa taong pong ito. No? So, hindi pa tayo nakakaahon sa nakaraang bagyo at ito na naman po yung pinakamalakas na bagyo. Hindi po signal number 3. Actually, signal number 5 na. So, it's signal number 5. Nagpapahayag na talaga pong napakalakas na bagyo ang ngayon ay kasalukuyang dinaranas po ng ating mga kasama, ng ating mga pamilya na nasa Bicol. Ano po. So, dalangin namin ang pag-iingat at ang kaligtasan ng bawat isa at ang protection na ibibigay ng ating buhay na Diyos sa inyong lahat. Kanina po, na-announce ni Brother Rene na tayo po ay tumatanggap na ng mga gustong mag-join sa ating worship service. Kailangan nyo lamang po na mag-register at yung mga nasa community natin, sa paligid po natin, kung kayo po nanunood sa mga oras na ito, kayo po ay welcome na dito po sa ating fellowship. At ang kailangan nyo lamang gawin ay mag-register po kayo ng maaga upang sa maagang panahon ay makapaghanda kami. Ina-assure po namin kayo na ang uukulang paghahanda na dapat gawin ng ating pong fellowship ay ating pong ginagawa. So, wag po tayo mag-alala. We strictly follow the social distancing. We wear mask and face shield at meron po tayong apakan para pagpasok nyo po dito, sigurado pong nasanitize ang ating mga tsinelas, ang ating mga sapatos, at kinukunan po tayo ng temperature, para pag umabot na ng, ilan ba ang allowed? 38? 37? So, pag kayo po ay nasa 38 na, hindi na po namin kayo papasukin, pauwiin na po namin kayo sa inyo. Ah, 37. So, mahigpit po nating sinusunod ang mga panuntunan, ang mga patakaran ng ating gobyerno upang tayo ay makaiwas na tayo ay magkaroon po ng sakit. At hindi po ito dapat, itong sakit na meron po tayo ngayon, ay hindi po ito dapat maging dahilan upang hindi po tayo makapagpatuloy sa gawain po natin. Okay po? Kung kaya po, tuloy-tuloy po tayo, wala po tayong tigil. So, we hope and pray that all of you na nandito po ngayon ay the Lord will bless your heart
At gaya po ng sinabi ni Brother Rene kanina, talagang iba po talaga yung feeling na magkakasama po tayo ngayon. Ano po, kaysa doon sa nasa harap ka na yung cellphone at nanonood ka lamang. So, ibang-iba po talaga. No? So, that's why I encourage everyone next Sunday, kasi we still have more space available po sa ating sanctuary. Ano? So, you can join us next Sunday. Sa ngayon po, tayo po ay dadako sa ating communion at ito po ay isa sa pinakamahalagang ordinance na iniwan ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing ginagawa po natin ito ay inaalala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Do you agree or tayo po ba ay kumbinsido na ang Diyos nagmahal sa atin ng lubos? Kaya po nung kinanta natin kanina na siya ay nagmahal sa atin ng lubos. So, tuwing gagawin po natin itong communion na ito po yung paraan para alalahanin po natin kung paano ang isang banal na Diyos ay kinakailangan niyang pumunta dito sa lupa, magkatawang tao, mamuhay na katulad po natin maranasang magutom, maranasang maghirap, maranasan kung ano ang nararanasan ng isang tao. Diyos po yun, ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, bumaba siya sa lupa upang ipahayag ang kanyang lubos na pag-ibig sa ating lahat. Siya po ay nagpakahirap, pinarusahan, walang kasalanan, pinarusahan, ipinako sa cross, namatay, at sa loob ng 3 araw siya ay muling nabuhay upang bigyan po tayo ng pag-asa. Amen? Kung kaya't yung ibang tao nawawala ng pag-asa, ano po? So, every time na we will do the communion, ito po ay magpaalala po sa atin na meron tayong pag-asa. Amen? Ang ating Panginoong Jesus muli siyang babalik dito sa atin upang tayo ay kanyang kunin at makasama sa kanyang kaharian. So, ang paalala lamang po ni Apostol Pablo na sa tuwing tayo ay makikibahagi ng communion, kung kayo po na mga nasa tahanan, you can still join us. Ang kailangan nyo lamang po ay yung elemento na gagamitin po natin that symbolize His body, the bread, and yung symbolizes blood, yung drinks na iinumin po natin. So kung meron po kayo, pwede pa rin po kayong mag-join sa atin sa umagang ito. So ang paalala po ni Apostol Pablo na tayo po ay manaliksik. Tingnan po natin yung ating mga sarili sa ating pakikibahagi na maging karapat-dapat tayo, maging malinis po tayo sa pagharap o sa pakikibahagi ng gawain ito. Tayo pong lahat ay tumayo at habang ipinapasa yung ating communion elements ay awitin po natin yung ating communion song at habang inaawit po natin, we can still reflect and ask the Lord for forgiveness sa ating pong mga pagkakasala, pagkakamaling nagawa natin. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless.
Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Many are many the word, one in the one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. We are one body in this one Lord. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo at tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, hindi po kami titigil ng aming pagpapasalamat sa pagmamahal, pag-ibig na aming nararanasan mula po sa inyo. Paulit-ulit din po naming sasabihin na kailanman ay hindi kami karapat-dapat ng anumang pagpapala na nagmumula sa inyo. Subalit, itinuring nyo kaming mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay magkaroon po ng kapatawaran. Salamat po ng marami at dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng simbolo ng katawan ng aming Panginoong Jesus na napako sa krus. Dalangin po namin ang naway patuloy niyong pag-alabin ang aming mga pagpupuri at pananambahan sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y pinagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera-peraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat
ang simbolo ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, patuloy po ang aming pagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Ang dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas ng aming mga kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Salamat po, Panginoon, dahil ang kapangyarihan ng inyong pagpapatawad ay patuloy po naming nararanasan, Panginoon. Inihahandog po namin sa inyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan habang patuloy po naming ipinapahayag ang inyong kaharian at ang inyong muling pagbabalik dito sa lupa. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo ay manalangin, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po naming nare-recognize, ipinapahayag sa aming mga labi ang inyong kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi lamang dito sa lugar na ito, kundi sa mga tahanan, nakasama po namin nakikibahagi sa gawain ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at aming dalangin, Panginoon. Lord, na ingatan niyo po ang mga lugar na sinasalanta ng bagyo sa kasalukuyan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang kanilang mga buhay ay maging ligtas sa kapahamakan, Panginoon. Salamat po. Luwalhatiin kayo, aming Diyos na buhay. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At tayo pong mga Pilipino ay yung salitang we are resilient ay is a music to the ear. Ang sarap pakinggan sa ating mga Pilipino na yun po ang ating description ng mga karamihan sapagkat sa dami ng pinagdaraanan, sa dami ng mga hirap, you know what, calamity after calamity, napakahirap po. But you know what, tayo mga Pilipino ay marunong umiti, marunong tumawa, marunong dalhin kung ano yung problemang kinakaharap po natin. Amen po ba? Hindi pa tayo nakaka-recover dito po sa COVID-19. Just to give you update, as of yesterday, meron na po tayong 378,933 na case dito po sa Pilipinas. Mataas po yun. Okay? At nakapag-record na rin ng 7,185 na namatay because of COVID. Napakadami po. So yun po yung update as of yesterday. So hindi pa talaga tayo nakakabangon. At sabi po ng Department of Labor, ang projection po nila by the end of the year, aabot sa 10 milyong Pilipino ang mawawala ng trabaho. Napakalaki. Imagine mo, 10 milyon mawawala ng trabaho by the end of this year. Yun po ang kanilang
projection. Ito po ay manggagaling sa mga sektor ng tourism, yung mga negosyong mga restaurant, mga construction, mga travel agency, at yung mga maliliit na negosyo. Ano po? So, affected po lahat at maraming mawawalan at nawawalan ng trabaho. Alam ko po, maaaring yung iba sa atin ay wala ng trabaho, nawala na ng trabaho, nawala na ng hanap buhay, nagsara na ng kanilang negosyo dahil po sa kinakaharap po natin, di ba? At ngayong meron tayong matinding kinakaharap ng mga problema sa buhay, hindi po natin alam yung kasalukuyang bagyo sapagkat nag-update po ako kung ano po ang nangyayari. Sa Bicol talagang napakalakas daw po ang nararanasan nila ngayon. So, hindi natin alam kung ano yung extent ng epekto na mangyayari pagkatapos po nitong bagyo. Maybe mamayang hapon makikita na po natin kung gaano kalaki yung damage na nangyari po dito sa bagyo po na ito. So, by the way, my message is life hangs in the Word. Ito po ang message ko this morning. So, yung tanong po na saan po ba nakasabit? Saan po ba nakabitin yung ating mga buhay? Saan po ba kumakapit yung ating mga buhay ngayon? Kung tatanungin ko kayo, sa dami ng problema nyo sa buhay, problema natin sa buhay natin ngayon, saan tayo nakakapit ngayon? Diba? Saan tayo nakakapit ngayon? Diba? Ito po yung tanong na valid po ito. Tanong na saan tayo huhugot ng lakas? Saan tayo kukuha ng mga encouragement, the words of encouragement, para lamang maibsan kahit papaano, maibsan po yung ating mga pinagdaraanan. Sapagkat alam po natin na halos lahat apektado na po dito. At dahil apektado na ang lahat, ang tanong po natin, sino yung lalapitan natin? Sino yung pwedeng makatulong sa atin? Diba? Ito yung mga tanong po natin sa mga panahon ngayon. At dahil ito yung tanong natin sa mga panahon na yon, kinakailangan natin na tayo ay makakuha ng totoong tugon, totoong kasagutan. Amen? Hindi ho ba pag tayo may mga tanong sa sarili natin at hindi nasasagot yung mga tanong natin, restless tayo, di ba? Hindi tayo mapakali sa buhay po natin. At itong tanong na ito ay kinakailangan masagot po ito sa buhay po natin. Where my life hangs is a valid question sa ating lahat. So, sa pagpapatuloy po ng ating message, for the last several weeks, tinatalakay na po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, kahalagahan ng Biblia sa buhay po natin. You know what? God's Word, our unlimited resources or resource para po sa lahat ng issue ng buhay ng tao. Kung tayo'y may mga issue sa buhay po natin, the Word of God has the answer. Amen? Ang salita ng Diyos ay merong tugon, merong sagot. So, buksan po natin yung ating mga Biblia. Basahin po natin yung ating text this morning. In Deuteronomy chapter 32, beginning verse 44, babasahin ko po, kung nandiyan na po kayo, sundan nyo na lamang po ang pagbabasa ko, o kaya sabay-sabay po nating basahin. Ito po ang sinasabi ng Deuteronomy 32 verse 44, Moses came and recited all the words of this song in the hearing of the people, he and Joshua the son of Nun. And when Moses had finished speaking all these words to all Israel, he said to them, take to heart all the words by which I am warning you today, that you may command them to your children, that they may be careful to do all the words of this law. In verse 47, for it is no empty word for you, but your very life. And by this word,
you shall live long in the land that you are going over the Jordan to possess. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Now, ito pong passage na ito na binasa po natin sa umagang ito, this is the concluding statement ni Moses doon po sa kanyang sinulat, the Song of Moses. At in the Old Testament, or sa account po ni Moses, merong tatlong sinulat siyang song at isa po ito sa kanyang sinulat, the Song of Moses. Now, kung papansinin po natin, ay 6 na beses na mention. Diyan po sa text po natin, 6 na beses na mention yung salitang word. At alam po natin, sa Biblia, pag nagbabasa po tayo ng Biblia at pag paulit-ulit pong sinasabi, ibig pong sabihin, bigyan po natin ng attention. Okay? At meron pong mahalagang sinasabi ang salita ng Diyos pag paulit-ulit na sinasabi. So, this morning, we will be discussing our topic. We will be discussing sa topic po natin in the context of the Song of Moses. Sapagkat ito po ay vital sa existence ng mga tao, or the Word of God is very vital sa existence po natin. Para po tayo makapagpatuloy sa ating buhay. Ano po? Sabi po ng mga nag-aaral, it's like a national anthem. Ano po ba ang purpose ng national anthem, kung bakit ang bawat bansa ay merong national anthem? Ano po ba ang layunin nito? Ang national anthem, ito po ay nagiging simbolo ng isang bansa, at ito po ay nagre-represent ng mga tradisyon, ng kanyang kasaysayan, ng kanyang mga paniniwala, at ng mga tao. So, the national anthem represent yung pangkabuuan ng isang bansa. Kasama po dyan yung mga tao. At sabi po, it helps evoke feelings or yung pagiging patriotism ng mga tao o ng citizen. Ito rin daw po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian or ng kagandahan or yung tinatawag po nating heritage. So, mahalagang-mahalaga itong Song of Moses sa buhay po ng mga Israelita. Kung kaya't, sa pagkakataon po na ito, ay dinala niya ang mga tao sa mga huling yugto ng kanyang buhay sapagkat ang mga Israelita ay nasa huling yugto ng kanilang, yung tinatawag po nating the final conquest of the land or the final conquest of the promised land. So, alam po natin na si Moses, he was not permitted or hindi po siya pinahihintulutan na makasama doon sa promised land, sa pagpasok sa promised land. For one reason. Diba? Sabi ng Panginoon, you dishonor my holy name by anong ginawa niya, diba? Distract niya yung bato na ang instruction sa kanya ng Diyos ay you speak to the rock and the spring of water lalabas po doon. Pero dahil sa nawalan siya ng pasensya sa mga tao, dahil yung mga tao hindi tumitigil ng kanilang pagko-complain, so he struck the rock. And because of that, he was not permitted to see the promised land. So, sa pagkakataon po na ito, dinala siya, or nandun na po yung mga tao sa malapit na, ano? Kung kaya't ginana niya yung mga tao, and he recited this song of poem. Ang tawag ng iba ay poem, but this is the song of
Moses. Kung naalala po natin, yung several weeks ago, ang naging mensahe po ni Brother Wilson ay sa Joshua chapter 1. Ano po, at yung naging laman ng kanyang message is, tinalakay niya po na yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng description po sa atin, nagbibigay ng direction, at nagbibigay ng drive para gawin kung ano yung ninanais ng Diyos na mangyari sa buhay ng isang tao. Ano po? So, bago po yung senaryo na yon, ay ito na muna, yung senaryo ni Moses, na kung saan ginather niya itong mga tao at nirecite niya po itong songs na ito, or the Song of Moses. Ano po? So, marahil ang tanong po natin, bakit kinakailangan niyang i-recite po ito, ano? At bakit mahalaga ito sa kanila, ano po? Mahalaga ito sa kanila because yung conquest ng land ay hindi matatapos ang kanilang pakikipaglaban. So, ang Diyos po ay hindi natatapos ang kanyang plano sa buhay ng isang tao pag nakamtan niya na kung ano ang ipinangako ng Diyos. Actually, it will continue. Di ba? Magpapatuloy po. So, alam ng Diyos na pagpasok po nila doon sa Promised Land, hindi naubos ang kaaway sapagkat meron silang external na kaaway at meron din silang internal na kaaway at yun po yung mga sarili po nila. So, hindi natatapos ang labanan. Kung kaya't ang gusto ng Diyos, kahit natanggap na nila yung lupang pangako, they will continue to live as people of God. They will continue to declare the praises of God, the light of God sa buhay itong mga tao na ito. Makikita po natin, pag binasa po natin yung the Song of Moses, makikita po natin yung description kung ano yung kanilang naging buhay in the past, kung ano yung naging buhay nila in the present, and kung ano yung magiging buhay nila in the future. So, ipinahayag dito po sa the Song of Moses. I hope gising pa po kayong lahat. Now, kung titingnan po natin, pasalahan lang po natin ng konti yung the Song of Moses. Ano po? The Song of Moses reminds the people about the greatness of God, yung kadakilaan ng Diyos. So, the purpose is to exemplify the righteousness and the faithfulness of God as manifested in His dealings with the corrupt people or ungrateful nation. So, pag binasa po natin yan, mababasa po natin kung gaano ka-ungrateful itong mga tao na ito na bagamat iningatan in the wilderness, bagamat prinubad yung lahat ng kanilang pangangailangan, for 40 years yung kanilang mga damit hindi nasira, yung kanilang mga tsinelas hindi nawasak. And yet, these people ay tumalikid pa rin po sa Kanya. So, it's a description of the greatness of God. Na ang Diyos ay perpekto, na ang Diyos ay matapat, na ang Diyos ay pwede nilang pagtiwalaan ng kanilang buhay sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng panahon. He is the only God na merong kapangyarihan na lipulin ang kanilang mga kaaway. Siya ang nag-iisang Diyos na buhay na mag-iingat sa kanila hanggang sa sila ay maging ganap at
mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanila. So it's not only the greatness of God na dineclare po dito, it's also the grace of God. Pag sinabi po nating grace ng Diyos, ito po yung mga bagay na ibinibigay po sa atin bagamat hindi tayo karapat-dapat ng anumang bagay na ito. Diba? We don't deserve, and yet God give to us. Alalahanin po natin in the Old Testament, sabi po, Jacob is the Lord's special possession. Ito po, ang bansang Israel o ang Israelita ay ang bayang pinili ng Diyos and special possession sa Diyos ito. Sila ay natagpuan ng Diyos in the desert at iningatan ng Diyos. Sabi po, God surrounded them and watched over them. Diba? So tingnan natin itong mga tao na ito. They don't deserve the blessing from God. Diba? Wala naman silang ginawa. In fact, yung kanilang ginagawa is the opposite ng gustong mangyari ng Diyos. And yet, ang biyaya ng Diyos ay nanagana sa buhay po nila. And then, mababasa po natin is the grip of God. Kung kaya't, pag binasa po natin, pinakita ni Moses na ito ang inyong gagawin. Pag pumasok kayo sa promised land, ito ang inyong gagawin. Tatalikuran niyo ang Diyos. Sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Magiging unfaithful kayo. Diba? Magko-compromise kayo. Alam ko na it's in the mind of Moses na kasi matanda na siya, mamamatay na siya, hindi nga siya pwedeng sumama. So, pinaaalalahanan niya itong mga tao na ito ang gagawin ninyo pagdating doon sa promised land. Pero, bagamat ganon ang kanilang gagawin, alam niyo po, ang isa sa mga major na theme dito po sa Song of Moses is God's faithfulness or ang katapatan ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kung kaya't, this song, kung papansinin po natin in verse 43, it ends, the song end in joyful note. Pansinin po natin in verse 43. So, ang Diyos ay bibigyan niya or magkakaroon ng punishment, nagkaroon ng punishment yung mga tao, but ito po yung mga bagay in the past because righteousness will be restored and the land of Israel or His people ay lilinisin niya. So, the last word of the Song of Moses are the promises or the promise that God will make an atonement for His land and for the people. Actually, this is a prophetic words ni Moses na tinutukoy niya yung mga tao with the Gentiles kasama po sa plano ng Diyos. The atonement for God's people is no other than the sacrifice of God's own Son, yung ating Panginoong Hesus Kristo. So, this magnificent poem or song anticipates some of the main theology. Actually, yung mga pagtuturo ni Apostol Pablo at pag binasa po natin ang the book of Romans, doon po natin makikita yung lalim na pinanguhugutan ng katuruan ni Apostol Pablo at ito po nagmula sa mga sinulat ni Moses. Here, God is called the rock. You know what? In verse 15, verse 18, verse 30, verse 31,
nabanggit po that our God is a rock. Pag sinabi po nating rock, ano po ang ibig sabihin? It symbolize firmness. It symbolize stability. It symbolize security. Ano pa? Solidity or permanence. God is our rock. Yun po ang sinasabi ni Moses. Your God is a rock. Ibig sabihin, matibay na sandigan. Kahit anong bagyo dumaan sa buhay ng tao, ang Diyos po natin ay ang ating matibay na sandigan. He is the rock. Amen po? So, just like His chosen people, we, the people of God, ay prone din po tayo. Sabi nga, we are prone to wander. We are yung ating mga direction ay magrebelde. Yung ating direksyon ay gumawa ng mga mali, di ba? The things that are against God, di ba? Yun po ang inclination of the heart, di ba? So this song pictures out what their way of living in the past, the present, and the future. At kahit ipinapahayag na sa pamamagitan ng mga awit ni Moses ang kanilang buhay, hindi po ito naging daan upang hindi nila talikuran ang Diyos. Kasi tatalikod pa rin sila sa Diyos. At hindi rin po ito naging dahilan upang sila ay talikuran ng Diyos. Di ba? At mawala ng saysay ang kanilang mga buhay. So can you imagine that? Can you imagine your life na sa kabila ng katigasan ng ulo natin, sa kabila ng mga ginagawa nating mali sa harapan ng Diyos, ang Diyos makulit. Di ba? The stubborn love of God. Di ba? Hinahabol tayo. Diba? Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa panahon ni Moses. So, we need the song of Moses to remind us that we need God. We need His help sa lahat po ng ating pangangailangan. Amen? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. We need to personally know the heart of God. We need to know His heartbeat. Know His mind. Know His plan. Know His promise. We need to know everything about life, not from our own understanding, but it should be in according to what the Word of God says. Amen? Kung kaya't mahalaga po ang salita ng Diyos. We have no living Moses today, but we have the written Word of God. Amen? We have the Word of God that is available to us anytime na kailangan po natin. The Bible is the living Word of God, the Holy Spirit. The Holy Spirit speaks through the Word. Alam niyo po, ano raw po ba ang acronym ng Bible? Anong acronym ng Bible? Bible, sabi po, is the basic instruction before leaving earth. Sa madaling salita, yung salita ng Diyos, ito po yung ating manual sa buhay po natin. One time, bumili po ako ng isang appliances sa online. At ito po yung purify ng mga fruits, kung gusto mong inumin. So bumili po ako online.
At nung dumating yung binili ko online, excited akong gamitin siya. Kasi nga, gusto kong matest agad yung appliance or yung unit. So, binuksan ko, inilabas ko sa karton, nilagyan ko ng mga fruits, at sinaksak ko. Nung inoon ko, ayaw gumana eh. Sabi ko, naku, sira pala itong binili ko eh. So kahit anong gawin ko, ayaw niyang gumana eh. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung binilan ko. Sir, sabi niya, binasa niyo po ba yung manual? Sabi ko, hindi. Basahin niyo po muna yung manual at nandun po yung instruction kung paano gagana yung unit na binili ninyo. So, binalikan ko yung manual, binasa ko uli. So, nabasa ko doon kung anong operation yung gagawin. When I follow the operation, step by step, gumana po yung binili kong unit. So, hindi po sira eh. Alam niyo po, karamihan po sa atin. Sino po ang biktima ng gano'n sa atin? Di ba, bibili tayo ng appliances, excited tayo. Pagdating ng bahay, buksan mo agad yun. Tapos, saksak mo agad. Hindi, suddenly, nagkaroon ng problema. Sino po yung mga gano'n? Karamihan po sa atin gano'n, di ba? Because we don't follow the manual. We don't read first kung ano yung dapat gagawin po natin. The Word of God is the same, di ba? That's why pinigay po sa atin yan eh. Di ba? So ito yung sinasabi ni Moses doon sa mga tao. Pupunta kayo doon sa kabilang ibayo. Yes, it is a land of flowing of milk and honey. Mayaman yung lugar na yon. Magiging mayaman kayo doon. Everything is within your reach. Diba? Pero alalahanin ninyo na pagdating ninyo doon, marami kayong kakaharapin. Kalaban ninyo ang inyong mga sarili. Diba? Sapagat you will begin to turn your back sa Diyos. Magsisimula kayo na gumawa ng kasalanan and magsisimula kayo na talikuran kung ano ang magandang plano ng Diyos kung kaya't dinadala kayo doon sa lupang pangako. Again, God is faithful. Kahit ganun po yung mga tao, kahit ganun tayo, aminin po natin. Sa mga maraming pagkakataon, ganun po tayo. Kahit ganun po tayo, gusto ko pong sabihin sa atin, God is a faithful God and He is in the business of rescuing people. He is in the business of reviving and restoring broken lives. Amen? Yan po ang Diyos na sinasamba po natin. So, balikan po natin, for it is no empty word for you, but your very life in this, and by this word you shall live long. So, Moses was telling his people, don't take this word for granted. Huwag niyong babaliwalain itong mga salita na ito. Sapagkat sabi niya, for it is no empty word for you. Itong mga binabanggit ko sa inyo, itong nire-recite ko sa inyo, meron itong halaga sa inyo. Makabuluhan ito. Sabi niya, it is your very life. Buhay ninyo ito. They are not the idle words ng mga tao lamang. Hindi po ito isang salita lamang ng isang passionate leader. But this is your life. This is life imparting words of God Himself to us. God is speaking as a decisive, as truthful, faithful, and upright Father na meron po tayo. So life comes from God, and God is the source of life. He is life.
Being disconnected from the Word means dying to self. Ibig sabihin, kamatayan po yun. Being near, close to the Word means living with God. Eternal life is to know Him, to know Christ Jesus. The Word is our very life. Gaya daw po ng ating mga pisikal na katawan na nakadepende rin po ito sa salita ng Diyos. Pag binasa po natin ang Old Testament, mababasa po natin that the creation ay ito po ang naguhold sa creation. The things of this earth, ang naguhold po dito ay ang mga salita ng Diyos. Diba? At yung mga buhay po natin, ang naguhold po sa atin, ang tanging maguhold sa buhay po natin is the Word of God. Amen? Kung kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, ibig sabihin, your existence, your life, does not only depend on the things that you have on this earth, kundi sa mga bagay na nagmumula to the spiritual things, iba. Kaya nga, nabasa niyo po ba yung sinabi ko, that true success is not determined by the affluence of life, but it is in the obedience to the one who is the very source of life. Yun po ang totoong tagumpay ng buhay po natin. Kahit anong yaman meron ka sa buhay mo, kung wala ang salita ng Diyos sa iyo, all of this amounts to nothing. Tama po ba ako? Diba? Because what holds our life is the Word of God. So, the concluding statement in the Song of Moses is a challenge. Ito po yung challenge. Ito po yung text po natin. So, the importance of the Word, the Word of God is alive because God's Word is a gift to everyone. It is true, it is certain, it contains promises, and it gives life to everyone. Ito po ay nagbibigay ng buhay po sa atin. So, the living Word of God comes to us alive. Amen? The living Word of God comes to us alive. If we take it to the heart, sabi po, listen. Makinig po tayo. If God's Word is indispensable to our living, ano po ang dapat po natin gawin? Ito po yung challenge ni Moses sa kanyang mga tao bago sila pumasok sa lupang pangako. Ano po yung challenge? And this challenge is para po sa ating lahat. So ito po yung challenge. If life hangs on the Word, we need to proclaim it. In verse 44, Moses came and recited all the Word. So if life hangs on the Word, we have to proclaim the Word. Ito po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. This is our mandate. Amen? This is, you know what, kung alam po natin yung vision ng ating, ng church, Cubao Church, the vision and the mission, ano po, we are Christ-centered and family-oriented church. We adhere to the authority of the Bible to bring Christ to the immediate and unreached communities. Ibig pong sabihin, our mandate is to bring the Word of God, is to proclaim the Word of God. Amen? And our mission is we nurture and we equip every believer para po sila ay maging effective disciple makers. So that's our vision and mission. So we need to proclaim the Word of God. Amen? Ano po ang hamon sa ating lahat? We need to proclaim the Word of God. Amen? Ito po yung expression ng ating pasasalamat sa Diyos because we receive the gift of life. We receive
Through the Word, we receive this gift of life. Amen? And as our expression of thanks or pasasalamat po natin sa Diyos na nagbigay ng regalo po sa atin, we need to proclaim the Word of God. Diba? Ito po yung sinasabi niya sa Mark 16, go into all the world and proclaim the gospel to all creation. Amen? So, proclaim, that's the challenge. Pangalawang challenge, if life hangs on the Word, we need to internalize. Diba? Ano sabi diyan? Take to heart all the words. Ilagay po natin sa puso natin ang lahat ng salita ng Diyos. At you know what? Yung take to heart, the word heart, sa dictionary, ito po ay tumutukoy lang doon sa the center of our emotion. O kaya, our feelings, diba? Pag sinabing, take it to your heart, ibig sabihin, maramdaman mo, o kaya, yung emotion na dulot, ano. But in the Bible, the heart, it is the one that governs your life. Diba? Malaki po ang kaibahan. Pag sinabing, take it to your heart, ibig sabihin, the Word of God, the Scriptures, should govern our life. Kung kaya throughout the Old Testament, the heart governs the life of the people. It is the center of their being. Pinakasentro ng kanilang pagkatao ang salita ng Diyos. Diba? So, putting it to heart, ibig sabihin, make it as the center of your heart. To give your heart this word, meaning to put your attention. Diba? Ibigay po natin yung ating buong attention. Alam niyo po, ang problema po natin sa mga panahon po natin, because we're so busy, or busy of so many things, napakahirap na magbigay po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. But if we consider the Word of God as our life, then you need to internalize what the Word is telling us to do. So, when you read the Word, it involves your mind, it involves your heart, and it involves your spirit. Ibig pong sabihin, yung iyong buong pagkatao ay kasama po dito. Minsan, napakahirap pong unawain ang salita ng Diyos. But when we begin to listen and when we allow the Holy Spirit to speak to our hearts, then we started hearing the inner voice speaking to our hearts. Yan po ang salita ng Diyos. So, ito po yung sinasabi in Deuteronomy chapter 4 verse 9, only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. So, makikita po natin na vital ang puso sa pag-unawa ng salita ng Diyos or in understanding the Word of God. Ano pa, ang challenge po sa atin, if life hangs on the Word, we need to pass it on. Sabi po ng 46, that you may command them to your children, that they may be careful to do all the words of the law. So, this is a command. Amen? Kung meron po tayong panahon na ipakilala or i-pass on ang salita ng Diyos sa mga panahon po ngayon na yung ating mga anak ay maliliit pa. It is a very strong command, a strong word urging the leaders, the parents to take this challenge of passing the word to the next generation. The importance of passing the word to the next generation. Because if we fail to do this,
tayo po ay magpuproduce ng mga susunod na henerasyon na walang paggalang, walang pagkilala, na walang pagsuko sa Diyos. Yun po ang ipuproduce po natin. And kung mangyari yon, this generation or this coming generation ay babagsak po. Because the very foundation of a person, yung kanyang buong pagkatao, ang kanyang pundasyon, ay ang salita ng Diyos. Amen? Ito po ang sinasabi in Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Sabi po, in these words that I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign of your head, sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and your gates. So ano sinasabi? Lahat ng mga pagkakataon na pwede po natin gawin, do it now, pass it on. Diba? We are so much concerned sa magiging tagumpay ng mga anak po natin. Tama po ba ako? Diba? Gagawin lahat natin, lahat ng bagay, para matiyak lang po natin na ang mga anak natin ay nananagumpay sa kanilang mga buhay. Subalit, hindi po magaganap ang totoong tagumpay kung hindi po natin gagawin itong hamon, itong challenge na ginawa ni Moses sa kanyang mga tao. So pass it on, pass it down. Dito po sa atin, we have this journey, the care journey, and we want you to be part of this journey. Yung kahalagahan na ang bawat isa ay naiintindihan from the beginning kung ano ang plano ng Diyos sa kanya hanggang sa magkaroon po ng fulfillment kung ano ang naging plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Do you believe that God has a plan for you? Do you believe that God has a wonderful plan for you? Naniniwala po ba tayo yan? Naniniwala po ba kayo? So, in discovering this wonderful plan of God, we have this journey. Okay? At dito sa journey na ito ay sama-sama po tayong lahat. Sama-sama tayong lahat na pagdadaanan po natin ito. And this is very important sa buhay ng isang community of faith. Because the people of God, during the time of Moses, meron po silang journey na pinagdaanan hanggang sa sila ay makarating sa promised land. Amen? And the last na hamon po sa atin, if life hangs on the word, we need to prioritize it, di ba? For it is no empty word for you, but your very life. This is your life. Amen? Ito po ay buhay po natin. A thing that is regarded as more important than other things. So Moses was telling the Israelites that the word is their very life. Hindi po sila pwedeng magpatuloy sa kanilang buhay na ihihiwalay nila ang kanilang sarili sa salita ng Diyos. It is the word that would sustain them to the land na pupuntahan po nila. It is the word of God that will sustain our life. So, if we will not make the word of God as the number one priority of our life, maaari ang mga buhay po natin ay pupulutin sa kangkungan. Tama po ba ako? So, we need to make the Word of God as the number one priority of our life. This is our life. Amen? We may be tempted to do things in life
na hindi doon po sa direksyon na gusto ng Diyos. But no matter how you put your strength sa mga bagay na yon, at kung wala po ang Diyos, wala ang Kanyang salita, hindi priority natin ang Kanyang salita, lahat ng bagay na yon ay walang kwenta, walang kabuluhan. Amen? Kung kaya't, ito po ang sabi ni Moses, "And by this word you shall live long." Dito kayo mabubuhay. Dito kayo makakapagpatuloy. So, the word must be proclaimed, the word must be internalized, the word must be passed down to the next generation. The word must be our priority, or we should prioritize the word of God. So, the concluding remark of Moses, the word, "By this word you shall live long." Amen? So, Moses was concluding that their life, their existence, the longevity and yung kanilang haba ng buhay ay nakadepende sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Their life, their existence is dependent on their obedience to the Word of God. Because the Word is life in itself. Amen? And this is the very Word of God. The Word of God is life because the Spirit of God is living in it. Believe and do what He says, and you will enjoy the benefits that are connected with the Word. Amen? So our obedience to the Word will bring us to the promised land. Our obedience to the Word of God, putting it into practice, will make our life a happy life. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kumanta tayo. And after the song, I will close in prayer. Shall we continue to be in the presence of God? Hallelujah. Yes, so God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for reminding us, so God, that your word is our very life. Ang salita mo po, ang aming buhay, Panginoon. And we will continually declare that we will hold on to your word by your grace, by faith, Panginoon. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Let it be, Lord. Ang salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Let's continue to sing this song. Pagkalito at kaguluhan, sa
sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Come on, declare it. Salita mo, Panginoon. Ang salita mo, panghahawakan ko. Come on, people of God. Ang salita mo'y tapat at totoo. Yes, Lord, we declare it. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Come on, people of God, salita mo, Panginoon. Ang salita mo, panghahawakan ko. Give us the grace, Lord, to do it. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Ang salita mo, Panginoon, come on. Ang salita mo, panghahawakan ko. Ang salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Come on, people of God, salita mo, Panginoon. Ang salita mo, panghahawakan ko. Hallelujah, Lord. Ang salita mo'y tapat at totoo. Lahat ko ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan. Come on, the word of God. Hallelujah, the Spirit of God is moving. Ang salita mo, panghahawakan ko. Declare it, people of God. Come on. Ang salita mo'y tapat at totoo. Yes, Lord. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Lahat ay nasa iyo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Lahat ay nasa iyo, Panginoon. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Ang salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. Amin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming gumutulog sa inyong presensya. Patuloy po namin inilalapit ang mga kababayan po namin, Panginoon, na higit na naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Hindi namin alam kung anong damage meron, subalit kami ay nagtitiwala na kayo lamang ang aming sandigan sa panahong mga ganito, Panginoon. Kayo ang aming maaasahan. Ang tulong ay magmumula po sa inyo, Panginoon. Kung kaya't umaasa kami, aming Diyos, sa inyong
sa inyong kapangyarihan. Umaasa kami, Panginoon. Umaasa kami sa inyo lamang. Salamat po, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po ang bawat tahanan, ang pagpapala ng kapayapaan, ang pagpapala ng kagalingan sa mga may karamdaman, ang katugunan sa mga pananalangin nila ay aming inaasahan mula po sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Sambahin po kayo, Panginoon. Naway lubusan kayong pakabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyong nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Tapos na po ang ating serbisyo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa mga nakisama po sa amin dito at sa inyo pong yung pong nasa tahanan. Maraming salamat po for joining us. Praise God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang ibigin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa,
sasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po for joining us this Sunday. God bless us all. Amen and amen. Amen. God bless you.